Isa ngang nakakagulat na balita. Ito na ata ang biggest trade sa history ng NBA. Luka Doncic ito trade na ng Dallas Mavericks sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Marami ngang nagulat sa trade na ito. Sino nga bang panalo dito? So Luka Doncic iti-trade na ng Dallas Mavericks sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Ito nga ang buong detalye sa trade ng Mavs at Lakers. Ayan, klinaro na ni Shams na legit ang trade na ito mga kabakets kasi marami ang hindi talaga makapaniwala. 3 teams nga ang na-involved dito. Mapupunta sa Lakers sila Luka Doncic, Maxi Kleber at Markieff Morris. Habang sa Mavs, mapupunta naman sila Anthony Davis, Max Christie at 2029 first round pick ng Lakers. Sa Jazz, mapupunta sa kanila si Jalen Hood-Schifino at second round picks ng Clippers at Mavericks. Isa ngang unexpected ang trade na ito ng Mavs at Lakers. Sino ba naman ang mag-aakala na iti-trade nila si Luka Doncic na sinasabing future ng NBA at wala ring nag-aakala na iti-trade rin ng Lakers ang kanilang MVP candidate na si Anthony Davis. Marami nga ang nag-react dito na current and former NBA players. Kitang-kita na gulat sila sa trade na ito. Maski sila LeBron James, Anthony Davis at Luka Doncic na stan nang mabalitaan nila ito. Sabi ni LeBron James hindi niya daw alam na pinaplano pala ng Lakers i-trade ang kanyang partner na si AD. Ayon nga sa iba, ito na daw ang biggest trade sa history ng NBA. Anyway, sino nga bang panalo sa trade na ito? Well, pareho namang superstars itong sila Luka at AD so walang talo dito. I think sa ngayon mas panalo nga lang ang Mavs pero sa future panalong Lakers kasi si Luka Doncic ang sinasabing future ng NBA. 25 years old pa lang ito. Mahaba-haba pa ang kanyang career kumpara kay Anthony Davis na 31 years old na. Mukhang naghahanda na ang Lakers sa nalalapit na pagre-retiro ni LeBron James. At gusto na nga nila pag nawala si LeBron, meron silang superstar na gaya ni Luka Doncic na sinasabi ngang future ng NBA. Makakatulong si LeBron James sa kanya bilang mentor. Samantala ang Mavs ay nasa win now mode na. Prime pa naman ni Anthony Davis at solid ang performance nito ngayong season mga kabakets. Nag-average si AD ng 26 points at 12 rebounds per game. Makakasama niya naman sa Dallas Mavericks sila Kyrie Irving at Klay Thompson. Mga champions na nga rin ang kanyang mga bagong teammates. Mas lalong lumakas ang front courts ng Mavs. Makakasama ni AD sila Daniel Gafford at Dereck Lively. Ito nga ang hinihiling ni AD sa Lakers ang magkaroon ng isa pang big man na katulong sa loob. Matitinek na rim protectors at shot blockers. Mahihirapan panigurado dito sumalaksak ang mga kalaban ng Mavs. Mukhang pinaghahandaan din nila si Nikola Jokic. Nakita nila last playoffs na kinakailangan mo ng multiple bigs na tatao kay Jokic. Na-eliminate niya ng Timberwolves ang Nuggets last playoffs. Sa tingin ko kapag healthy itong si AD, kayang-kaya niyang may pagsabayan kay Jokic. Malaking tulong sa kanya na meron na siyang Lively at Gafford. Again, basta healthy ang Mavericks, kaya nitong mag-champion. Sa Lakers naman, syempre win now mode pa rin naman sila kasi Luka Doncic pa rin yan. May experience na sa finals. Ipares mo pa yan sa 4-time NBA champion at one of the greatest players of all time na si LeBron James. Kung healthy rin, mananatiling threat pa rin ng Lakers sa Western Conference. So anong masasabi nyo sa trade na ito mga kabakets? Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.